Lintik namang nakakagulat. Tay! Rodel, Victoria, ano at napadalaw kayo? Mano po, Tay? Mano po, magandang hapon po. Sige, pagpalain nawa kayo ng Diyos. Pero Rodel, bakit hindi ka ba lang nagsabi na uuwi kayo ritong mag-asawa? Di sana nakapaghanda ako. Yun nga ho ang iniiwasan namin. Ang mag-abala pa kayo. Okay lang naman kahit wala kayong naihanda kasi bumili naman kami ni Victoria ng pagkain nung may madaanan kaming kainan. Yun na lang ang pagsaluhan natin. Magbabakasyon ba kayong mag-asawa rito? Oo, Tay. Ito kasing si Victoria simula nung nag-miscarriage siya months ago. Para bang nagpapakita ng sintomas ng postpartum depression. Nag-aalala naman ako na palagi lang siyang mag-isa sa bahay at nakakulong kapag nasa kampo ako. Naisip ko na baka sakaling marirelax siya rito sa atin sa probinsya. Kung ganon, bakit hindi siya sa labas maghanap ng trabaho? Virtual assistant ho kasi si Victoria, Tay. Kaya mas madalas na sa bahay lang siya. Dahil pang night shift siya, tulog sa araw kaya wala na halos time lumabas ng bahay. Iwan mo siya rito? Hindi ko siya kayang iwang mag-isa na nasa ganyang kondisyon, Tay. Baka mamaya kung anong mangyari, nag-leave na lang muna ako sa trabaho. Magandang araw sa iyo, Miss Ligaya, at sa iyong mga tagapakinig. Ako si Roden, 27 taong gulang. Panandalian kong iniwan ang trabaho para pagtuunan ng pansin ang asawa kong si Victoria. Ilang buwan na ang lumipas noong mag-miscarriage si Victoria at noon din nagsimula ang pagbabago sa kanya. Marami ang nagsabi sa akin na ang pinapakita ng asawa ko ay sintomas ng postpartum depression. Pero nang minsang may mabanggit sa akin si Victoria na may kakaiba siyang nararamdaman sa bahay namin sa Maynila tuwing mag-isa siya sa gabi, nagkaroon ako ng hinala. Albularyo ang tatay ko, pinakamagaling sa probinsya namin. Ang iba nga ay dumarayo pa sa amin sa San Roque kapag nababalitaan ang tungkol sa galing ni tatay. Kaya naman, minabuti ko na ring iuri muna si Victoria sa probinsya para makapag-relax at matingnan ni tatay. Gaano naman kayo katagal dito? Hindi ko pa ho alam, Tay. Sa malamang siguro hanggang sa bumuti ang lagay ni Victoria. Tay, sa inyo ho ba itong itim na pusa? Oo, hindi. Jupiter ang pangalan niyan. Mukhang buntis ho yata. Nilapitan ni tatay si Victoria na noon ay nakaupo na sa papag sa ilalim ng punong mangga at kalong-kalong na ang itim na pusa. Napangiti ako nang makitang malapad ang ngiti ng aking asawa. Mahilig ito sa pusa. Sa katunayan, marami siyang alaga noon sa bahay namin sa Maynila. Subalit, isa-isang nangamatay ang mga iyon mula nung nag-miscarriage siya. Simula rin nang mamatay ang mga alaga ni Victoria, nakakaramdam na siya ng kakaiba. Paano mo nasabing buntis yun? May kalakihan ho kasi ang tiyan ni Jupiter, Tay, tsaka buhay ho ang mga nipples ng pusa. Spayed ho ba tong pusa nyo? Posible rin naman na phantom pregnancy lang to. Ay, hindi spade yan. Baka nga buntis na. Kasi noong nakaraan, may kalandian yan sa bubong ng kapitbahay. Ang maldita pa. Hindi ko mapauwi. Kapag nanganak si Jupiter, ampunin ko na ang kittens niya. Walang problema yon. Kahit nga sa'yo na rin si Jupiter, yan namang pusang yan ay dumating na lang dito. Basta na lang nagdesisyon na dito titira. Malakas ang naging tawanan naming tatlo. Maya-maya pa'y niyaya ko na si Victoria sa loob. Sumunod naman sa amin si tatay pagkatapos magligpit ng mga gamit sa labas. Ilang sandali pat, pinagsasaluhan na namin ang masarap na pagkain. Masarap itong nabili yung pansit canton.
Parang may lahok na ostrich. Oyster sauce ho, Tay. Alam ko naman yun, nagjujuk lang ako. Nagmapatawa ko naman itong asawa mo. Joker pala tong tatay mo, love. Sayang, hindi ka masyadong nakamana. mukhang mag-i-enjoy tayo sa pagtigil natin dito sa probinsya. Oo nga. Baka sakaling wala kang mararamdamang kakaiba rito at hindi ka makakarinig ng natatakot na boses. Ano ka mo, Roden? Maliban ho kasi sa sintomas ng postpartum, may mga kakaiba pa ho akong nararanasan. Nagsimula ho yun nung magbuntis ako. Iniisip nga ho ni Roden na baka isa yung takot ko sa naging cause ng miscarriage. Malalim ang naging kunot sa noo ni tatay. Tumingin siya sa akin ng matalim saka umiling. Alam kong galit siya sa akin dahil hindi ko sinabi ang tungkol doon. Bakit hindi mo kagad sinabi sa akin, Roden? Di sana natukoy kaagad natin ang pinagmumula ng takot ng asawa mo. Sorry, Tay. Sasabihin naman ho talaga niya dapat sa inyo eh. Bakit hindi nasabi? Kasi, Tay, di ba alam niyo naman na pastor ang binan kong lalaki? Hindi sila naniniwala sa mga multo o aswang. Taliwas yun sa pananampalataya na meron sila. Iniisip nila na stress lang si Victoria sa trabaho kaya pinatigil ko muna. Pero kung kailan naman hindi na siya stress, saka pa nawala ang baby namin. Yung bang kakatuwang nangyayari? Natigil ba? Hindi ho. Akin na ang kamay mo, Ineng. At nang masuri kita. Nagbaling sa akin ang tingin si Victoria. Tumango naman ako bilang tugon. Ilang sandali pa at hawak na ni tatay ang mga kamay niya. Sinusuri. Nakita ko ang pag-aalala sa mga mata ng ama ko nang tumingin siya sa akin. Lapitin itong asawa mo, Roden. Lapitin ho ng ano, Tay? Maligno. At kung ano-ano pa. May malaking puno ba sa tabi ng bahay niyo sa Maynila? Nagkatinginan kami ni Victoria. Walang malaking puno sa mismong tabi ng bahay namin. Pero ilang metro ang layo sa loob ng dating bakuran ng dating mayor. May malaking puno ng akasya. Doon kina Mayor may malaking puno ng akasya. Malapit lang yun sa bahay namin. May nakatira roong maligno. May gusto sa asawa mo. Anong klaseng maligno? Kung papayag ka, tatawasin kita. At malalaman natin. Wala akong balak na saklawan ang desisyon ng asawa ko. Hindi ko siya pipilitin na magpatawas kung ayaw niya. Kaya naman, laking gulat ko nang sabihin ni Victoria na pumapayag siya. Tinawas ito ni tatay ng sandali ring iyon. Isang kapre ang lumabas sa tawas. Pinausukan na rin ni tatay ng insenso si Victoria at binulungan ng orasyon pangontra sa malignong nagkakagusto sa kanya. Dahil sa nalaman namin, napagdesisyonan kong huwag munang iupi si Victoria sa bahay hanggat hindi napuputol ang malaking puno ng akasya. Bakit ang aga nilang gumising? Good morning, love. Hindi ko napigilan ang aking ngiti nang makita kong nangahaba ang nguso ni Victoria habang nakapikit pa rin. Bagaman alam kong hindi ito sanay gumising ng maaga, wala naman akong magagawa para pahabain ang tulog niya. Ganitong nasa probinsya kami. Maagang mag-umpisa ang araw ng mga taga rito. Hindi pa sumisikat ang araw, ay busy na ang mga tao sa paghahanda para pumasok sa trabaho man o eskwela. At ang iba naman ay abala sa pagwawalis ng kanya-kanyang bakuran. Bagay na gusto kong maranasan niya para hindi yung lagi na lang siyang nakakulong sa bahay. Pwede ka pa namang uling matulog kung inaantok ka pa.
Wala namang pumipigil sa'yo. Isa pa, pagod din tayo sa biyahe kahapon. Okay lang ba? Parang nakakaya naman kay tatay kung di pa ako babangon kaagad. Okay lang. Nandito ka naman sa kwarto. Matulog ka na ulit. At pupunta naman ako saglit sa bayan para mamalengke. Mabilis ka lang? Yes po, mabilis lang ako, promise. Kinumutan ko si Victoria bago siya tuluyang iniwan at lumabas na ng silid. Naabutan ko si tatay na may kausap na babae sa may pintuan na tila ba ayaw nitong papasukin. Biglang namutla ang tatay ko nang magbaling siya ng tingin sa akin. Roden, gising ka na pala. Sino yung bisita mo, Tay? Hi! Ikaw pala si Roden, ang anak ni Rohel. Ako si Jasmine. Dito rin ako nakatira. Magka-live-in na kami ng tatay mo. Para akong binuhusan ng malamig na tubig ng sandaling iyon. Nanlalaki ang mga matang hinagod ko ng tingin ng kabit ng tatay ko. Bata pa ito. Kung hindi ako nagkakamali, mas maedad pa ako sa babae. Biglang may pumitik sa sentido ko. Parang sasabog yata ang ulo ko. Tay, utang na loob. Nakikiusap ako. Paalisin mong babaeng yan dito. Bago pa magdilim ang paningin ko. Pilit kong pinakalma ang aking sarili kahit gusto ko nang ihagis ang kung anumang maaabot ng mga kamay ko. Pero hindi ko yon ginawa dahil ayokong makita kong ganon ni Victoria. Tiyak, nadadagdag na naman yon sa stress niya. Sinubukang pakiusapan ng mahinahon ni tatay si Jasmine na lumabas muna. Pero nagmatigas ang babae kahit pa ipagtulakan ito. Ano ba, Rohel? Dumating lang ang anak mo, ganyan ang inaasal mo sa akin? Ano bang problema mo? Ikaw! Ikaw ang problema rito. Alam mo bang hindi naman biyudo yung tatay ko? Hindi rin sila hiwalay ng nanay ko. Nagtatrabaho lang ang nanay ko sa ibang bansa. Alam ko. Alam ko lahat-lahat sa buhay ng tatay mo nung pinatulan ko siya. Mahigpit na kumuyom ang mga kamay ko. Kung hindi lang masama ang pumatol sa babae, nasapak ko na si Jasmine. Hindi ko alam kung saan ito kumuha ng kapal ng muka. Anak, pakiusap lang. Huwag mo itong masasabi sa nanay mo dahil tiyak na magagalit yun sa akin. Tay! Naririnig niyo bang sarili niyo? Sana naisip mo yan bago ka nangabit at nag-uwi ng babaeng mas matanda pa ang anak mo. At anong gusto mong mangyari sa hindi ko pagpapaalam kay nanay? Gusto mong konsentihin kita sa kasalanan mo? Kaya siguro ganun na lang ang gulat at takot mo nung dumating kami mag-asawa rito. At nalaman mong magbabakasyon kami. Dahil meron kang kabit. Kaya pala kating-katik kang umalis sa bahay namin sa Maynila. Ang sabi mo pa kay nanay, paupahan na lang para dagdag income. At dito ka na lang sa probinsya. Anak, ano gagawin ko? Tao lang ako. May pangangailangan akong hindi matugunan ng nanay mo kapag nasa ibang bansa Lintik siya. na katwiran yan! Kaya nagtitiis at nagpapakapagod ang nanay sa abroad kasi may pangarap pa siya para sa inyo. Gusto niya hindi kayo maging kawawa kapag matanda na kayo. Anak, may plano naman akong magbago. Maniwala ka sa akin. Mahal ko kayo ng nanay mo. Makikipaghiwalay na ako kay Jasmine. Basta huwag mo lang sabihin sa nanay mo. Parang gawa mo na. Hoy, Rohel! Tarantado ka pala eh! Ipinaglaban kita sa pamilya ko! Kahit itinakwil at pinalayas nila ako! Pagkatapos ngayon, itatapon mo na lang ako? Nagsisisigaw si Jasmine nang hilain ito ni tatay palabas ng bahay. Noon biglang lumabas mula sa kwarto si Victoria. Kaagad itong kumapit sa braso ko. Roden, anong nangyayari? Dumating na ang kabit ni tatay. Ha? Kabit? May kabit ang tatay mo? Mabaging langit, alam ba ni Nanay Carmelita?
Napahilamos ako ng kamay sa muka. Nagtatalo ang kalooban ko kung ano ang dapat gawin. Alam kong mali ang ginawa ni tatay, pero kaya ko bang makitang nasasaktan si nanay? Kaya ko bang makitang nasisira ang aming pamilya? Hindi ko alam kung sasabihin ko kay nanay. Pero ayoko rin namang lumabas na kinukonsenti ko ang tatay ko. Kinabig ako ni Victoria paharap sa kanya at sinapo ang aking mga pisngi. Kaagad na kumalma ang bagyo sa utak ko ng sandaling iyon. Ganon ang epekto ni Victoria sa akin, kaya naman mahal na mahal ko siya. Hindi ko alam kung ano ang gagawin kung wala siya sa tabi ko. Alam mo palagi kung anong gagawin, love. Kaya naniniwala akong mariresolba mo to. Tiwala lang. Kanina pa kita hinahanap. Nandito ka lang pala. Nasa likod bahay ako nang makita ni Victoria nakaupo sa papag habang umiinom ng beer kasama ang pusang si Jupiter na himbing sa pagtulog. Tumabi siya sa akin at inihilig ang ulo sa balikat ko. May problema ba? Wala naman. Ikaw tong malalim ang iniisip. Akala ka ba umuwi tayo rito para mag-unwind? Ilang araw na tayo nandito, Roden, pero di man lang tayo lumalabas. Yan naman talaga ang plano eh. Ang kaso itong si tatay. Ilang araw na ang mabilis na lumipas mula noong sabihin ng tatay ko na makikipaghiwalay na sa kanyang kabit. Sa tuwing palalayasin ito si Yasmin, nagwawala ang babae na animoy kinakatay na biik. Noong nakaraan, nagpagulong-gulong pa ito sa kalsada, dahilan para pagchismisan kami ng mga kapitbahay. Hindi ko maintindihan kung sadya lang bang maawain ang aking ama o nagpapauto sa kabit niya. Love, kailangan mo mag-loosen up. Ikaw may stress niyan eh. Hindi ko alam kung paano ko gagawin yan, Victoria. Personal ko nang kinausap si Jasmine kaninang umaga lang. Kahit alam kong hindi naman dapat. Inalok ko pa siya ng buwan ng sustento. Kung talagang hindi na siya makakauwi sa kanila, layuan lang niyang tatay ko. Ano? Roden, asawa mo ko. Kung may ganyan kang desisyon, sana kinonsulta mo muna sa akin. Sorry na. Okay? Huwag ka na magalit kasi tinanggihan naman ni Jasmine ang alok ko. Bay, mabuti naman kung ganun. Kasi sobrang kapal na ng mukha ng babae yung kung umuo pa siya sa alok mo. Paano yung gigil? But seriously, sino ba na hindi manggigigil sa babaeng yon? Totoo pala talaga yung mga napapanood natin sa mga video sa social media, no? Mas matapang pa ang kabit sa tunay na asawa. Paano kung isang araw malaman mong may kabit pala ako? Anong gagawin mo? Magsasamaligno ako at hindi ako titikil hanggat hindi ko kayo nadadala sa impyerno ng kabit mo. Subukan mo lang talaga, Roden. Makikita mong hinahanap mo. Tumatawang kinabig ko si Victoria at niyakap. Alam ko kung gaano niya ako kamahal at higit pa roon ang pagmamahal ko para sa kanya. Kaya kong harangin ng sibat para kay Victoria. Hindi ako susuko. Isang araw, mapaghihiwalay ko rin ang dalawang yan. Uy, gising na naman ang mata ka. Oh. halika Jupiter. Oras na para magmerienda. Sinasabi ko na nga ba? At may lihim na itinatago ang isang to. Ilang gabi ko na ring binabantayan ang bawat kilos ni Yasmin. Noong isang beses kasi, ay narinig ko itong may kausap sa telepono at mukhang may binabalak katagpuin. Naisip ko na baka iyon na ang pagkakataon kong mahuli ito sa aktong gumagawa ng kalokohan nang sa ganon ay manawa na ang tatay ko sa kanya at tuluyan ng maghiwalay
ang kanilang mga landas. Napagdesisyonan kong sundan si Yasmin. Naglakad siya hanggang makarating sa may kalsada na walang katao-tao ng oras na iyon, at ako naman ay maingat na sumusunod. Nagtatago ako sa likod ng mga puno para hindi niya ako makita. May ilang minuto siyang nakatayo sa kalsada hanggang sa may tumigil na isang motorsiklo sa tapat niya. Hindi ko namukhaan ang driver dahil nakasuot ito ng helmet. Pero nang sumakay doon si Yasmin, alam ko na kaagad na may mali. Akala mo ha? Dumating ng araw mong babae ka. Sasabihin ko kay tatay na umalis ka ng hating gabi at may kinakatagpo ka. Nagmamadali akong bumalik sa bahay namin at laking gulat ko nang makita ko si Victoria na nakatayo sa may porch at nakahalukip-kip na naghihintay sa akin. Bago ako umalis, siniguro kong tulog na siya. Pero mukhang maging ako ay binabantayan ng aking asawa. At saan ka galing? Shhh! Baka mamaya marinig ka ni tatay. Nakita ko si Jasmine na paalis din sa oras ng gabi. Nagpunta ng kalsada ang Maldita. Sinundo ng nakamotor. Hala, talaga? Hindi ko nga lang nahabol kasi sumakay ng motorsiklo. Hindi ko tuloy alam kung saan ang punta ng Malditang yon. Yaan mo na. Di rin naman siguro itong huling pagkakataon na mahuhuli mo siya. Kung talaga may ginagawang kalokohan ng isang yon, mahuhuli at mahuhuli mo ulit siya. Oo nga, tama ka sa sinabi mong yan. Kaya ang mabuti pa, matulog na tayo. Ipinaikot ko ang aking braso sa baywang ni Victoria at iginiya na siya papasok sa loob ng bahay. Pagdating sa loob ng kwarto, magkapanabay kaming nahiga sa kama. Akala ko ay matutulog na si Victoria, pero bigla siyang nagkwento. Alam mo ba, love? Kanina may nanggaling dito matandang babae nung wala ka. Ha? Sino? Hindi ko kilala pero base sa narinig ko, nahingi ng tulong kay tatay mo na mahanap yung apo niyang dalagang nawawala. Ilang araw na raw kasi yun. Nung i-report daw nila sa mga pulis ang sabi, baka raw nakipagtanan. Pero sigurado raw yung matanda na walang boyfriend yung apo niya. Anong sabi ng tatay? Sabi niya, bumalik bukas dala ang kahit na anong bagay na pagmamayari nung apong nawawala. Kawawa naman yung lola. Umiiyak. Nakatulugan na nito ang pagkukwento. Nangingiti naman akong inayos ang kumot nito at sumubok makatulog. Subalit ganun na lang ang ilap sa akin ng tulog. Jupiter! Baka papasag ang mga pinggan! Bumaba ka muna. Naguhugas ako Baba! Kasi siguro ko na. Nakakapagod na naman ang maghapong ito. Umaga pa lang, kaliwat kanan na ang nagtatawag sa akin para magpatawas. Ano ho bang nangyayari? Abay, ilang babae na yung ginamot ko na parang nawawala sa sarili. Yung isa nga nawawala pa. Ilang araw na. Nakita na rin naman kaninang madaling araw sa may tubuhan daw sa kabilang bayan. Wala sa sarili. Lahat sila ang bukang bibig, nakakita ng aswang. Nakakatakot naman yan. Sure ba sila na aswang nga? Baka mamaya yung pinaiinom ng party drugs kaya nag-hallucinate? Sumenyas ako kay Victoria. Naiwan muna kaming mag-ama at nang sa ganon ay makausap ko na si tatay tungkol sa nakita kong pakikipagtagpo ni Yasmin sa nakamotorsiklong lalaki. Kaagad namang binuhat ng asawa ko ang pusa at pumasok sa kwarto. Tinantya ko muna si tatay bago ako nagsalita. May ganyang insidente palang nangyayari. Yung kabit niyong si Jasmine, pagsabihan niyo na.
Huwag layas ng layas sa gabi. Anong ibig mong sabihin? Nakita ko siya kagabi. Lumabas sa kalsada. Sinundo ng nakamotorsiklo. Ano ka ba naman, Roden? Panggabi yung si Jasmine sa trabaho. Tayo naman eh. Huwag yun na kasing ipagtanggol pa ang kabit nyo. Panggabi nga siya sa trabaho pero rest day niya kahapon. Paano mo naman nasabi? Alam kong alam yung hindi mahirap para sa akin na malaman ang mga nangyayari sa loob ng bahay na to. Lalo na kung nandito ako. Hindi ako uupo na lang dito at mabubulok sa kahihintay na maghiwalay kayo ng kabit nyo. Wala naman kayong ginagawa eh. Sandali na. Nakikipaghiwalay naman ako Pinapalayas ko nga, kaya lang... Masyado kasi kayong malambot. Nadadala kayo sa pag-iyak-iyak ng babaeng yon. At takot na takot kayo kapag nagsisimula ng mag-iskandalo. At anong gusto mong gawin ko, ha? Hawakan ko sa leg si Jasmine kagaya ng ginagawa mo kay Victoria. Kontrolin ang buhay niya. Huwag niyong madamay-damay dito ang asawa ko, ha? Hindi ko kinokontrol ang asawa ko. Kung nakikita niyong sinusunod niya ako, yun ay dahil mahal niya ako. May respeto siya sa akin. At nagkakasundo kami. Tsaka pwede ba, Tay? Huwag niyo na sa akin ipasang kasalanan. Kayo itong nangabit. At pasensya na kayo dahil hindi ko na kayang tiisin pa tong ginagawa niyo. Iniwan ko na si tatay sa kusina at pumasok sa kwarto dahil hahaba lang ang pagsasagutan namin pero wala namang mangyayari. Sa lakas ng mga boses namin ni tatay, alam kong narinig ni Victoria ang lahat ng pinag-uusapan namin. Subalit, nanatiling walang imik ang asawa ko. Mag-impake ka. Bakit? Babalik na tayo sa Manila? Hindi. Hindi kita pwedeng iuwi ron agad hanggat hindi pa na ipapuputol ang puno. Tsaka kailangan pang magsagawa ng cleansing at blessing doon. Baka mamaya gambalain ka na naman ng maligno. Saan tayo pupunta kung ganun? Mag-check-in na lang muna siguro tayo sa hotel. Eddie, nakulong lang ulit ako niyan. Buti nga rito kahit papano may nagkagalaan ako sa labas na may preskong hangin. Tsaka nandito si Jupiter para aliwin ako. Huwag na tayong umalis dito, love. Nasisiguro ko naman na kaya lang di masyadong mapagtuunan ng pansin ni tate ang pagpapaalis dito kay Jasmine. Kasi nga, busy siya sa pagtatawas at panggagamot. Pero hindi ko na talaga kayang maglihim pa kay Nanay Victoria. Kung ganun, sabihin mo na nga kay nanay ang totoo. Tinawagan ko si nanay ng araw ding yon at isinumbong sa kanya ang tungkol sa kataksilan ng ama ko. Ang tanging nagawa na lang niya ay umiyak sa labis na galit dahil nasa malayo siya. Pero gagawa raw ng paraan si nanay para makapagtuos silang dalawa ng tatay ko. Magpapaalam daw ito sa amo at hihingi ng bakasyon para makauwi. Nangako naman ako kay nanay na gagawa ng paraan para mapalaya si Jasmine sa bahay. Nabaguhan yata ang mga binti ko Ang sasakit kalalakad natin. Kung sinabi mo lang na kilo-kilometrong layo ng lalakarin natin, di na lang sana ako sumamang mag-walking sa'yo Para namang meron ka pang ibang form ng cardio exercise. Mamayang gabi, magka-cardio ulit tayo. Parang mas gusto ko yan Malapit na kami sa bahay nang masalubong namin si Aling Nora. Humahangos ito palapit sa amin nang makita kami. Alam ko na kaagad ang pakay nito. Nasa inyo ba ang tatay mo? May ginagawa ba siya? Kailangan ko ng tulong. Nakabalik ng apo ko pero nawawala sa katinuan. Sasabihin ko kay tatay na puntahan ang apo niyo, Aling Nora. Siguro naman tapos na niyang gamutin yung matandang taga Santiago kanina. Salamat, iho. Aasyahan ko kamo siya kayong araw din Oo, huwag kayong mag-alala. Pupuntahan ni tatay ang apo niyo. Nagbaling ng tingin si Aling Nora sa asawa kong si Victoria at ginagap ang mga kamay nito. Nagkatinginan kaming mag-asawa. Maya-maya,
Tumahan ang matanda at nagbilin. Mag-iingat ka, Edeng. Huwag kang maglalabas sa gabi na walang kasama. Bali-balita, di lang mga kadalagahan ang kinukuha ng aswang. Sige na ho, Aling Nora. Umuwi na ho kayo sa inyo at pauwi na rin ho kami ng masabihan na si tatay. Sige. Maraming salamat ulit, iho. Wala hong anuman. Minabuti kong itaboy na ang matanda para makauwi na ito sa kanila. Hindi ko nagustuhan ang sinabing ito sa asawa ko, lalo na noong makita ko ang pagguhit ng takot sa mga mata ni Victoria. Hindi pa nga kami nakaka-recover sa mga pangyayari noong nakaraan dahil doon wala rin tuloy imik ang asawa ko habang naglalakad kami pabalik sa bahay. Iniisip mo ba yung sinabi sa'yo ni Aling Nora kanina? Nakakatakot ang mga nangyayari sa paligid. Parang kahit saan tayo magpunta may mga umaaligid na maligno at aswang. Huwag kang mag-alala. Hanggat nandito ko, walang mangyayaring masama sa'yo. Hindi kita pababayaan. Dadaan muna sa bangkay ko ang mga maligno at aswang bago ka nila masaktan. Sa tingin mo, ba't kaya nangunguha ng mga babaeng aswang? Knowing them, papatay sila ng tao para manguha at kainin ng lamang loob. Bakit naman yung mga babaeng nakuha raw di umano ng aswang ni walang galos sa katawan? Hindi ko alam. Wala naman kasi akong kakilalang aswang. Love naman. Hindi naman benta yung joke mo eh. Ang corny ba? Pasensya na, wala akong bala ngayon eh. Pero gusto lang naman kitang mapatawa para kahit papano hindi mo na isipin ang sinabi ni Aling Nora kanina. Ang lakas ng hangin. Parang kanina lang, kawawalis ko lang dito eh. Naku, hindi. Kapag ganito ang tag-amihan na, hindi mo talaga mauubos walisin ang mga dahon na yan. Mukhang ganun na nga ho. Nilingon ko si tatay nang tumabi siya sa aming mag-asawa sa papag. Ilang araw na naman ang mabilis na lumipas, ngunit hindi pa rin ito nagtatagumpay na mapalayas ang kabit sa bahay. Ayaw ko na sanang abutin pa ni nanay si Jasmine dahil tiyak na mas malaking gulo yun. Kumusta na pala yung kaso ng mga babaeng nawawala sa Katinuan? Abalang-abala kayo sa pag-aasikaso sa kanila na nakalimutan nyo ng resolbahin ang problema ng pamilya natin. Love, Bakit? Totoo naman ang sinabi ko ha. Parang yung pang nakitang dahilan nitong si tatay para hindi mapalis dito ang kabit niya eh. Hindi ko alam anong meron dito kay tatay at ayaw siyang iwan ng babaeng yun. Ang lakas naman yata ng kamandag nyo. Roden, kalma. Hindi rin maaayos ang problema kung ganyan ka magsalita. Pangako, kakausapin ko si Jasmine. Ayusin ko itong problema natin. Dapat lang. Kasi uuwi na si nanay. Gugustuhin niyo pa bang magpang-abot ang asawa at kabit niyo rito? Uuwi ang nanay mo. Hindi niya nababanggit sa akin. Talagang hindi niya nababanggit sa inyo dahil galit na galit siya sa ginawa niyo. Sinabi mo na sa kanya ang tungkol kay Jasmine. At bakit hindi ko sasabihin? Anong akala mo? Tay, uupo ako rito at kukonsintihin ang maling ginawa mo? Pasensya na kayo kung hindi ako konsentidor na anak. Nakita ko sa mukha ni tatay ang labis na pagkabaghabag. Pero huli ng lahat, alam na ni nanay. Wala na siyang magagawa pa para pigilan ang nakaambang gulo na darating sa mga buhay namin isang araw. Napabaling ang tingin ko kay Victoria nang hawakan niya ng mahigpit ang kamay ko. Hindi ito sanay na nakikita akong sobrang nagagalit. Istrikto man ako, mas madalas naman akong kalmado. Kailan daw ang dating ng nanay mo? Hindi niya nabanggit. Basta ang sabi niya, magpapaalam pa siya sa amo niya na magbabakasyon. Kung ganon, dapat kong ihanda ang sarili ko.
Galit na galit ako sa tatay ko ng sandaling iyon. Napagdesisyonan kong umalis muna ng bahay para makahinga-hinga ko kahit paano. Gustong sumama ni Victoria, ngunit binilinan ko siyang manatili sa bahay. Ayaw kong makita niya akong puno ng galit. Hindi ko gustong dumagdag pa sa isipin ng asawa ko. Lumipas ang buong hapon na iyon na nagmamaneho lang ako. Hindi ko alam kung saan ako pupunta at halos paikot-ikot lang naman ako sa bayan. Maghahating gabi na nung tuluyang kumalma ang sistema ko at napagdesisyonang umuwi. Pero hindi yun natuloy nang mahagip ng mga mata ko si Jasmine sa kabilang panig ng intersection. Anong ginagawa ng babaeng yun dito? Wala nang katao-tao noon sa labas pero nakakubli pa si Jasmine at ang kausap nitong lalaki. Tiyak na may kalokohan itong itinatago. Kaagad akong nagpatay ng headlights para hindi nila ako mapansin. Dali-dali kong kinuha ang cellphone sa dashboard at kinunan sila ng video. Noong una, tila nag-uusap lang ang dalawa hanggang sa biglang naghalikan ang mga ito. At para namang kinapampihan ako ng tadhana ng mga sandaling iyon dahil huling-huli sa kamera ang muka ng lalaki. Sa wakas, dumating din ang araw na pinakahihintay ko. Hala, nakipaghalikan siya. Oo, nakita mo na, Tay? Lumabas din ang totoo. Imposibleng walang ibang karelasyon ng babaeng yun maliban sa inyo. Sa tingin niyo ba talaga magtsatsaga siya sa inyo? Sa hilat siya ni Jasmine, malabo eh. Kailan ito? Kagabi lang, nung pauwi na ako, nadaanan ko silang dalawa sa kabilang panig ng intersection. Kung hindi nga lang ako nag-aalangan na baka makita nila ako, mas lumapit pa sana ako para marinig kung anong pinag-uusapan nila. Sakto, rest day ngayon ni Jasmine. May time na siya para mag-impake. Jasmine, bumangon ka riyan! Ano ba? Hindi mo ba nakikita? Natutulog yung tao.
Baka marinig tayo ni tatay, nakakahiya naman. Ano naman kung marinig niya tayo? Mag-asawa naman tayo. Normal lang to. Bahala na siyang mamatay sa inggit. Huwag ka namang masyadong harsh kay tatay. Nakikita ko naman na pinipilit niyang itama naging pagkakamali niya. Tingnan mo nga. Tinawagan niya si nanay ng araw din pinalayas niya si Jasmine. Ginawa niya lang yun kasi alam niyang sukol na siya. Ang mahalaga, aayusin nila ni nanay yung relasyon nila. Ilang araw na lang, uuwi na si nanay. Excited na ako makita ulit siya. Palibhasa, mas favorite ka ni nanay kaysa sa akin eh. Selos ka na niyan. Hindi naman. Kung pagbibigyan mo ako sa hinihiling ko. Okay, wait. Magbabanyo lang ako. O sige, bilisan mo ha. Oo, promise. Mabilis lang to. Naghintay ako sa kwarto, pero lumipas na ang ilang minuto at hindi pa rin bumabalik ang asawa ko. Hindi ko maipaliwanag, pero abot-abot ang kaba ko ng sandaling iyon. Napabalikwas ako ng bangon at lumabas ng kwarto para puntahan ito sa banyo. Victoria, okay ka lang ba? Ilang sandali ang lumipas at wala akong nakuhang tugon mula sa loob ng banyo. Walang Victoria sa loob noon nang buksan ko ang pinto. Lalo tuloy akong sinalakay ng kaba. Victoria! Nasaan ka? Victoria? Nagtatakbo ako palabas ng bahay. Ilang sandali pa at kasunod ko na si tatay. Nagtataka ito kung ano ang nangyayari. Ruden, gabi-gabi na. Sigaw ka pa ng sigaw. Nakaaway ba kayong mag-asawa? Ano ba nangyayari? Ha? Tay, nawawala si Victoria. Ano? Paano nawawala? Nagpaalam lang siya sa akin na magbabanyo. Pagkatapos ang tagal na, hindi pa rin siya bumabalik. Wala siya sa banyo nung tingnan ko. Saan naman yung pupunta? Gabing-gabi na. Yun na nga ho, tay eh. Hindi naman yun aalis na hindi magpapaalam. Tsaka, gabi na. Napayuko ako nang maramdaman ko ang pagkiskis ni Jupiter sa mga binti ko. Parang may gusto itong sabihin sa akin ng sandaling iyon. Malapit si Victoria kay Jupiter. Tiyak na alam ng pusa ang amoy nito.
Oh, eto. Uminom ka muna na. Victoria, okay ka lang ba? Roden, Oo, ako ito. Si Roden. Ligtas ka na. Nandito ka na sa bahay. Masama bang pakiramdam mo? nasusuka ako. Sandali lang. Huwag ka nang tumayo. Sa ganon, makabawi siya ng lakas kahit papano. Paggising niya, tanungin mo siya kung may maaalala siya sa mga nangyari. Sige ho, Tay. Roden, Ano yun? Masama pa bang pakiramdam mo? medyo bumuti naman ang pakiramdam ko. Pagkatapos akong gamutin ni tatay. Mabuti naman kung ganon. Ba't ka nandyan, Cecilia? Dito ka sa tabi ko. Umipod si Victoria at tinapik ang bakanting espasyo sa kama.
Kaagad naman akong tumabi sa kanya at niyakap siya. May ilang sandali pa ang lumipas bago ko binuksan sa kanya ang tungkol sa pagkakadiskubre ni tatay sa pagbubuntis niya. Ang sabi ni tatay, iba raw ang pulso mo. Buntis ka ba? Oo. Kailan pa? Bakit hindi mo sinasabi sa akin? May 1 buwan na rin mahigit mula nung na-delay ako. Hindi ko muna inisip na baka buntis nga ako kasi simula nung na-stress ako, irregular ng dalaw ko eh. Tsaka isa pa, natatakot akong umasa dahil baka hindi naman magtuloy. Kaya naisip ko, huwag mo nang sabihin sa'yo. Galit ka ba dahil nilihim ko? Hindi ako galit. Naiintindihan ko. Pero may mas matinding takot pa tayong dapat nakaharapin, Victoria. Natatandaan mo ba ang mga nangyari nung gabing nawala ka? Nakita ko ang pagdaan ng labis na takot sa mukha ng aking asawa. Kasunod nun ang pag-alis niya sa kama at pabalik-balik na naglakad. Kaagad naman akong tumayo para pakalmahin siya. Hey, okay lang naman kahit hindi mo maalala. Huwag mong pilitin ang sarili mo. Nagpaalam ako sa'yo noon magbabanyo. Pagkatapos, paglabas ko ng banyo natanaw ko si Jupiter sa labas na parang may inaangilan. Lumabas ako para kunin si Jupiter. Pagkatapos, nakita ko hindi kalayuan na may malaking asong itim. Nalilisik ang pulang mga mata nakatingin sa akin. Aswang? Oo. Naging tao siya. Pagkatapos, kinuha niya ako. Hindi ko na maalala ang mga dinaanan namin dahil nahihilo ako sa sobrang bilis niyang tumakbo. Naalala mo pa ba ang itsura niya nung naging tao siya? Kinagat-kagat ni Victoria ang kuko nito habang nakatingin sa akin. Nangingilid ang luha sa mga mata ng sandaling iyon. Tila hindi niya masagot ang tanong ko dahil sa takot. Kapag sinabi ko ang tunay niyang katauhan, papatayin niya kayo ni tatay. Ayoko mamatay ka, Roden. Victoria, makinig ka sa akin. Hindi siya magtatagumpay sa balak niya. Bago pa man niya ako mapatay, uunahan ko na siya. Kaya sabihin mo sa akin kung sinong may gawa nito sa inyo ng anak natin. Matangkad siya, moreno, hanggang batok ang buhok. Matangos ang ilong, may balat siyang itim sa kanang pisngi. Nanlaki ang mga mata ko nang rumihistro sa isip ko ang isang pamilyar na muka. Kaagad kong kinuha ang cellphone sa bedside table at masusing pinanood ang video ni Yasmin at ng kasintahan nitong si Kaloy. Nanlamig ako nang makita ko ang tila itim na balat sa kanang pisngi ng lalaking nasa video. Tay? Hindi kaya nakatulog si Jasmine na hinahanap natin siya. Dapat ay dumating na yon sa ganitong oras. Maghintay pa tayo, Tay. Kailangan natin siyang makausap para matunto ng aswang. Sa tulong ng isang katrabaho ni Yasmin, nalaman namin kung saan siya kasalukuyang nangungupahan. Sa karatig na bayan lang namin yon, kaya hindi naging mahirap na puntahan siya. Yun nga lang, kanina pa kami naghihintay pero hindi pa ito dumarating. Iniwan muna namin si Victoria sa bahay ni Aling Nora nang sa ganon ay hindi ito maiwang mag-isa. Mahirap na dahil baka habang wala itong kasama ay bigla itong balikan ng aswang. Ayan na si Jasmine. Naglalakad palapit dito. Jasmine! Oh, ano bang kailangan niyo sa akin? Lumayas na nga ako sa bahay niyo kagaya ng gusto niyo. Sabihin mo sa akin kung nasaan si Kaloy. At bakit ko naman sasabihin sa'yo? Aswang ang boyfriend mo. Siya ang may kagagawan sa pagkawala ni Victoria. At may kung ano pa siyang ginawa sa anak namin. Deserve! Anong sinabi mo? Hinawakan ko ng mahigpit sa braso si Yasmin. Sa sobrang higpit nun, parang mapipisa na ang braso nito. Pero kahit na nasasaktan, hindi man lang ito
nagpapatinag. Oo! Aswang si Kaloy. Alam ko yon. At hindi ako natatakot sa kung ano siya. Dahil pinangako niya sa akin ang kagandahan at kabataang pinapangarap ng lahat. Nasaan siya? At bakit ko naman sasabihin? Sa tingin mo, sasayangin ko ang effort ko na magpanggap na gusto ko ang tatay mo? Kahit na nasusuka ako sa matandang yan? No way! Napakawalang hiya mo, Jasmine. Walang kasing itim ang buto mo. Shut up, tanda! Lalo kong hinigpitan ang pagkakahawak sa braso ni Yasmin. Nagkakawag naman ito para makawala ng labis na masaktan. Pero hindi ko siya pinakawalan at niluwagan lang ng kaunti ang hawak ko. Sabihin mo sa akin kung nasa ng kuta ng aswang na Kaloy na yon! Nananahimik na si Kaloy. Nakuha na niyang gusto niya. Anong ibig mong sabihin? Alam mo ba kung bakit nangunguha ng mga babae si Kaloy? Dahil kailangan niya ng anak na magpapatuloy ng lahi niya. Ang kaso sa kasamaang palad, baog yata ang aswang. Kaya nung naamoy niyang buntis ang asawa mo, naisip niyang ang anak mo na lang ang magpapalaganap ng lahi ng mga aswang sa lugar na to. At nasisiguro kong ikaw ang nagsuggest sa kanya niyan para makaganti sa amin? Parang gano'n na nga. Ipinahiya niyo ako eh. Nandun lang naman ako sa poder ng tatay mo para mag-espiya sa panggagamot niya. Dahil feeling ni Kaloy, ang panggagamot ni Rohel ang dahilan kung bakit wala siyang nabubuntis sa mga babaeng yun. Tama na ang maraming sasat mo, Jasmine. Sabihin mo na sa amin kung saan nagkukuta si Kaloy. Ayoko nga. Sa tingin mo ba, hindi ka papatayin ni Kaloy? Ano? Ang sabi mo nga, nakuha na ng aswang ang gusto niya. Ibig sabihin lang nun, wala ka nang pakinabang pa sa kanya. Isa sa mga araw na to, makikita mo na lang ang sarili mo na kinakain na ni Kaloy ang lamang loob mo. Alam mong aswang siya. Imposibleng ganong kalaki ang tiwala niya sa'yo na hindi mo ipagkakalat ang lihim niya. Tingnan mo na lang kung paano mo sinabi sa amin ang tungkol sa mga ginawa niya. Nakita ko ang pagdaan ng takot sa mga mata ni Yasmin ng sandaling iyon. Alam niyang may katotohanan ang sinabi ko. Tsaka kung minsan na ring sumagi sa isip niya ang bagay yun. Basta't ipangako niyo sa akin na hindi niyo sasabihin kay Kaloy na ako yung nagturo sa inyo kung saan ang kuta niya. Nagagako kami, pero hindi namin maipapangako ang kaligtasan mo. Kung matalino si Kaloy, mapapagtanto niya ang tungkol dyan kahit hindi namin sabihin sa kanya. Sa kabilang bayan, may bundok sa gitna ng lawa. May kubo roon si Kaloy. Doon siya nagkukuta. Madalas siyang nandun kapag malapit ang kabilugan ng buwan. Pero ngayong nagtagumpay na siya sa plano niya, hindi ko sigurado kung makikita niyo siya roon. Halika na, Roden. Kailangan nating matugis ang aswang na yon bago ang susunod na kabilugan ng buwan. Mag-iingat kayo. Malakas si Kaloy. Naisilid mo na ba sa bag ang lahat ng kailangan mo? Oo, Tay. Alam ko namang matapang ka. At wala akong duda sa kakayahan mong makipaglaban. Hindi ka magiging Navy Marines kung hindi ka tigasin. Talaga bang kayo lang dalawang susugod doon sa isla? Paano kung marami palang aswang na nagkukuta ron? Huwag kang mag-alala, Victoria. Ang sabi ni Jasmine, si Kaloy lang naroon. Hiding place niya raw yun. Pero paano kung nililinlang lang kayo ni Jasmine? Paano kung iniutos ni Kaloy sa kanya na yun ang sabihin sa inyo? Ano't ano pa man, lalaban kami. Hindi ko pwedeng basta na lang pabayaan ka at ang magiging anak natin. Ang tagal-tagal na nating inaasa maging magulang, Victoria. Kaya hindi ako makakapayag na may umagaw sa batang yan. Yumakap ng mahigpit sa akin si Victoria. Hindi ko naiwasang makaramdam ng pamimigat ng dibdib dahil doon. Isa lang ang tanging dasal ko. Ano man ang mangyari, nawa ay mailigtas ko ang mag-ina ko. Ipagdadasal ko kayo ni tatay. Nawa ipatnubayan kayo ng Diyos sa misyon niyong ito. Hihintayin ko ang pagbabalik niyo. Habang wala kami ni tatay, doon ka muna ulit kina Aling Nora, ha? Naibilin ko na kay Kim na aliwin ka at nang sa ganun naman, hindi mainip po masyado mag-alala.
Hindi mo mayaalis sa akin na hindi mag-alala, Roden. Oo nga pala. Meron ako ibibigay sa iyo. May dinukot si Victoria mula sa bulsa ng bestida nito. Isa yung silver na kwintas na may pendant na cross. Isinuot niya iyon sa leeg ko at itinago sa ilalim ng suot kong polo shirt ang pendant. Banayad niya pang tinapik-tapik ang dibdib ko. Oh, hanggat suot mo yan, baon mong pagmamahal at panalangin ko. Halika na anak, mas mahirap kung abutin tayo ng dilim sa gitna ng lawa. Kailangan na naming umalis. Mag-iingat kayo, ha? Ikaw din. Huwag kang magpapagod habang wala ako, ha? Roden! Nagtatakbo palapit sa akin si Victoria. Isang mariing halik sa labi at mahigpit na yakap na tila ba ayaw akong pakawalan ang binigay niya sa akin. Halos madurog ang puso ko sa ginawa niya. Pero alam kong kailangan kong maging matatag dahil para sa kanilang mag-ina na rin ang ginagawa ko. Please, ipangako mo babalik ka. Pangako. Babalik ako. Sigurado ka bang hindi na kita sasamahan sa pagsugod sa kubo? Mas makakabuti kung dito na lang kayo mag-abang. Kahit anong mangyari, Tay, huwag kayong susunod doon. Kung sakaling may masamang mangyari sa akin, ang mahalaga, makabalik kayo kay Victoria. Ayoko niyang tono ng pananalita mo, ha? Alalahanin mo, nangako ka sa asawa mong uuwi ka. Kaya kailangan na magtagumpay kang patayin ang aswang na yon. Shhh! Dumating na yata ang aswang. Ikinasa ko ang dala kong baril at iniumang iyon sa harapan habang dahan-dahan akong naglalakad palapit sa kubo. May nakita akong figura ng isang malaking itim na asong naglalakad palapit sa kubo. Ilang sandali at bigla iyong naging tao. Sa malamang, yun na nga si Kaloy. Kaloy! Pagbabayaran mong ginawa mo sa anak ko! Sino ka? Kung talagang matapang ka, magpakita ka! Pinaputukan ko si Kaloy, ngunit mabilis niyang naiwasan ang bala. Mukhang tama si Yasmin. Dali-dali akong tumakbo sa kabilang panig ng matayog na damuhan para magtago. Hindi ako magawang amoy ni Kaloy, kaya hindi niya matutukoy kaagad kung saan ako nagtatago. Bago umalis ng bahay, nagpahid ako ng langis na gawa ng isang kapwa albularyo ni tatay. Nagagawa raw noong itago ang amoy ng tao sa mga aswang. Paano tayo magtutuos kung ganyang nagtatago ka? Halika! Magpakita ka sa akin. Sayang naman ang tapang mo kung magtatago ka lang. Nakita ko nang nag-anyong malaking itim na aso muli si Kaloy. Kasunod noon ang mabilis niyang pagtakbo paikot sa paligid ng kubo, naghahanap. Alam kong ilang sandali na lang ay makikita niya na ako, kaya minabuti kong kumilos para maglipat ng lugar na pagtataguan. Subalit, nahuli na ako dahil nadamba na ako ng aswang. Lumayo ka sa aking aswang ka! Inipon ko ang aking lakas at sinipa ang aswang palayo. Kaagad naman itong napaungol ng masaktan. Mabilis akong tumayo at dinampot ang baril. Pinaputukan ko si Kaloy at tumama iyon sa isang binti nito. Umusok ang bahaging tinamaan ng espesyal na bala na binigay sa akin ni tatay. Akala ko ay ganoon lang magtatapos ang lahat nang biglang nagkatawang tao muli ang aswang. Akala mo ba, ganong kadali mo lang akong matatalo?
Malapit na ang kabilugan ng buwan. Ilang sandali na lang. At magiging ganap na ulit ang lakas ko. Wala akong pakialam kung gaano ka kalakas. Isa lang ang misyon ko. At yun ay ang patayin ka! Ikaw ang papatayin ko, tao! Magbabayad ka! Ikaw ang dapat na magbayad! Sinugod ako ni Kaloy. Inagaw niya ang baril mula sa mga kamay ko at inihagis iyon sa malayo. Nagpambuno kaming dalawa hanggang sa bumagsak kami sa lupa at nagpagulong-gulong pababa ng burol. Para na akong papanawan ng ulirat ng sandaling iyon. Pero nakikinikinita ko ang masayang mukha ni Victoria na sasalubong sa akin sa pagbabalik ko. Pilit akong kumakawala sa pagkakakapit ni Kaloy sa leeg ko. Habol-habol ko ang aking hininga nang makubabawan na naman niya ako. Nag-iisip ako ng paraan kung paano ko maaabot ang pinatulis na kawayang sinuksok ko kanina sa loob ng suot kong boot nang biglang magsisigaw si Kaloy at tila nasusunog ang mukha nito. Noon ko naalala ang kwintas na ibinigay sa akin ni Victoria bago kami umalis ni tatay. Hinaklit ko yon mula sa aking lieg at idinikit ang krus na pendant sa noo ng aswang. Kaagad na nagkakakawag si Kaloy at habang natagal, patindi ng patindi ang pagkalapnos ng noo nito. Maya-maya, sumulpot ang tatay ko na may dalang baril. Pinaputukan nito ang likod ng aswang na naging dahilan ng mas malakas na pag-angin nito. Tay, hindi ba't sinabi ko na sa inyong huwag na kayong susunod dito? Huwag mo na akong sirmunan pa. Tapusin mo na ito. Oo, Tay. Kinuha ko ang pinatulis na kawayan sa aking boots at sinugod si Kaloy. Itinarak ko iyon sa dibdib ng aswang kung saan naroon ang puso nito. Napadura ako nang tumalsik ang dugo nito sa mukha ko. Hindi! Hindi pa ako pwedeng mamatay! Tapos na, Tay. Pwede na ulit tayong mabuhay ng normal. Halika na, anak. Tiyak na naghihintay na sa pagbabalik mo si Victoria. Kahit kailan talaga, napakasarap magluto nitong paborito kong manuga. Si nanay naman, wala naman kayong ibang manugang kundi si Victoria eh. Maliban na lang kung may anak siya sa labas nang hindi ko nalalaman. Nagkatawanan kaming lahat nang hampasin ni nanay ang likod ng ulo ni tatay. Kamakalawa lang umuwi si nanay. Ang sabi niya, tuluyan na siyang nag-resign sa trabaho sa ibang bansa at napagdesisyon ng bantayan na lang si tatay para hindi na ito makapagloko ulit. Oo, pinatawad nito ang aking ama sa kalokohang ginawa nito. Wala naman akong magagawa kundi igalang ang desisyon ng aking nanay. Naisip ko na lang na baka mas mabuti yon kaysa tuluyang masira ang pamilya ko. Nay, meron sana akong hihilingin sa inyo eh. Ano yun, paborito kong anak? Baka lang ho pwede niyong samahan si Victoria sa bahay hanggang sa makapanganak siya. Tinawagan na ho kasi ako ng senior ko at kailangan ko na raw bumalik sa duty. Isama niyo na lang ng tatay para mabantayan niyo. Abay, oo naman. Wala namang problema sa akin na samahan si Victoria. Masaya pa nga ako dahil makakasama at maaalagaan ko ang apo ko. Salamat naman ho, Nay. Isa talaga yan sa iniisip itong si Roden dahil alam niyo naman, hindi na rin kaya ni Mami. Sakto. Sasama nga ako roon sa bahay ninyo. At nang makapag-cleansing ako at ang tuluyan ang lumayas yung maligno roon na nagkakagusto riyan sa asawa mo. Maligno?
Anong maligang pinagsasasabi mo, Rogelio? Tinatakot mo pa yata itong manugang mo. Naku, wag ko kayo mag-alala, Nay. Sanay na ako kay tatay. Diba, Jupiter? Minabuti naming wag nang sabihin kay nanay ang tungkol sa aswang. Ganon din ang ginawa namin sa iba pang mga taga San Roque. Total naman, naglaho na ito nang walang nakakaalam sa lugar na kami lang ni tatay ang may alam. Mas makabubuting ibaon na lang sa limot ang lahat at baunin ang sikretong yon hanggang sa libing. Isa pa, alam naman naming hindi lahat ay maniniwala na may aswang. Pero magkagayon pa man, ang kwentong ito ay para sa mga naniniwala. Matanong ko lang naman ano? May naisip na ba kayong ipapangalan sa apo ko? Oo ka. Aba, excited na akong malaman kung lalaki ba o babae ang magiging apo ko. Pero sana naman lalaki. At nang may magtutuloy ng lahi. Pinag-iisipan pa ho namin kung anong ipapangalan eh. Di pa rin naman kasi alam kung babae o lalaki. May 3 buwan pa ho ang hihintay natin bago malaman ng gender. Tsaka, huwag yun naman kaming i-pressure sa pagtutuloy ng lahi, tay. Kung babae ang panganay namin, pwede pa naman kaming gumawa ulit pagkatapos lalaki naman. Ay nako, alam niyo bang dyan sa paghahabol ng kasarian ng anak na yan, mas lalong nalilintikan? Baka mamaya yan lalo kayong hindi makalalaki. Eh, basta na, nandito lang ako. May mga alam akong technique para maging lalaki ang susunod kong apo. Tumigil ka nga, Rogelio. Kung may alam ka pala, edi sana noon mo pa itinuro dyan sa anak mo. Nagkatawanan na lang kaming lahat dahil doon. Dalangin ko na sana ang mga susunod pang araw ay palaging ganito. Miss Ligaya, dito na nagtatapos ang aking kwento. Maraming salamat po.